Ang awit ng Nightingale. Ang kwento ay umikot sa panahon ng monarkiya ng Europe. Ang monarkiya ay magandang lugar at ang pinakamagandang parte ay ang hardin nito at iba't ibang uri ng bulaklak. Ang ibang uri nito ay dito lamang makikita at hindi mo makikita kahit pa sa ibang planeta. Ang mga hardinero ay namamangha kasama ang kanilang mga munting kampana. Sa sobrang lawak ng hardin ay makikita mo din ang lagusan patungo sa kagubatan. Meron din itong ilog at katabi nito ay isang puno na nagsisilbing tirahan ng mga nightingale. Napakalambing ng awit ng nightingale at sino mang makarinig ay siguradong mamamangha. Ang mga tao ay dumarayo dito dahil sa kasikatan ng kaharian. May mga manunulat na nagsulat din ng libro patungkol sa kaharian at mga awitin ng nightingale. Isang araw ay may nabasang libro ang isang monarko. Nagulat siya nang mabasa niya ang tungkol sa nightingale. Alin sa ating kaharian ang ibong ito? Kailanman ay hindi ko pa ito narinig. Pinatawag ng hari ang kanyang ministro. Ano itong nababasa ko, ministro? Sa ating bansa ay may isang ibon na nagngangalang Nightingale. Ito raw ang pinakamagandang ibon sa buong mundo at ito'y napakahusay kumanta. Ngunit bakit hindi ko naririnig ang tungkol dito? Hindi ko pa ito narinig kailanman, kamahalan. Hanapin niyo ito at nais ko siyang kumanta sa korte ngayong gabi. Kamahalan. Ngunit ito po ay isang kamanghamanghang katang-isip lamang na ginawa. At wala po talagang ganyang ibon sa totoong buhay. Hindi, pinadala pa sa akin ang librong ito. Hindi ito katang-isip lamang. Dalhin mo sa akin ito ngayong gabi. Kung hindi mo ito magagawa, mapaparasahan kayong lahat. Masusunod po, kamahalan. Tinanong niya lahat ng nasa kaharian, kaliwa at kanan. Ngunit wala ni isa ang nakarinig tungkol sa nightingale. Naghanap siya ng pwede niyang pagtanungan tungkol dito, hanggang sa may nakilala siyang batang babae. Nightingale? Opo, nakita ko na siya. Narinig ko na rin itong kumanta. Malapit po ito sa ilog. Dumating sila sa lupain kung saan madalas kumanta ang nightingale. Nagsimulang kumanta ang nightingale at tumugon ng bata. Diba, nakita mo? Yan ang ibon na tinutukoy ko. Hindi pa ako nakarinig ng ganito kaganda. Matutuwa ang hari pag ito'y kanyang narinig. Halika sa kaharian, Nightingale. Nais ng hari na marinig kang kumanta. Ang paanyaya ng hari ay isang karangalan. Darating po ako, Ginoo. Nagtungo sila sa palasyo kasama ang ibong nightingale. Magarbo ang mga ornamentong ayos ng kaharian. Ang mga tagapangalaga at maharlika ay naroon. Nakatayo ang isang gintong tungtungan para sa nightingale. Pumwesto dito ang ibon at nagsimula itong kumanta. Sa sobrang ganda ng kanyang musika ay napaiyak ang hari. Ang diamante kong singsing ay dapat isuot sa nightingale. Hindi po, kamahalan. Yan ay baliwala sa akin. Ang mahalaga ay gusto mo ang aking musika. Nakiusap ang hari na tumuloy ang nightingale sa palasyo. Ginawan siya nito ng isang gintong kulungan. Pinapayagan lamang siyang lumipad 2 beses sa umaga at 1 sa gabi. 22 sundalo ang bantay nito. At may tali ito sa kanyang paa. At nagtagal nga ng 1 linggo. May nagpadala sa hari na may nakasulat na nightingale. Siguradong bagong paksa naman ito tungkol sa nightingale. Ngunit walang libro sa kahon. Sa loob ay isang diamanteng nightingale at kapag hinila sa paa ay umaawit din ito gaya ng nightingale. Mahusay. Sabay natin silang dalawa pakantahin. Pareho ngang kumanta ang nightingale, ngunit hindi maganda ang kanilang kombinasyon.
Nagagawa ng nightingale kumanta ng sarili, samantalang ang artipisyal ay iisang tunog lamang ayon sa ipinograma dito. Tuloy-tuloy lamang ito sa kanyang pagkanta. Ang boses nito ay katulad din sa totoong nightingale. Napakagandang tingnan ng kanyang makintab na diamante. Pagkatapos ay sunod na pinakanta ng monarko ang nightingale. Anong nangyari sa nightingale? May nakakita ba sa kanya? Bakit walang nakakaalam kung nasaan ito? Mukhang lumipad na ito palayo ng palasyo. Lahat ng mga tao sa kaharian ay namangha sa peking nightingale, kaya sila'y nakinig ulit. Dalang-dala sila sa melodiya nito. Lahat tayo ay nagalak sa awitin ng nightingale. Ministro, magplano tayo ng konsyerto sa sunod na linggo. Nais kong lahat ng tao ay makapakinig ng tinig na ito. Masusunod po, kamahalan. At umawit nga ang nightingale ng linggong iyon. Lahat ay namangha sa kanyang melodiya. Oh, ngunit hindi ito katulad ng orihinal. Ang nightingale ay nakakaantig ang awitin. Ang maniki na nightingale ay inilagay sa kwarto ng hari sa tabi ng kama nito. Pinakikinggan ito ng hari bago matulog at tinawag niya pa itong ang mahusay na mang-aawit. Ngunit, isang araw, habang kumakanta ito sa hari ay biglang parang may sirang tunog ito na nanggagaling sa loob niya. Kinaumagahan, pinatingin ito ng monarko sa isang watchmaker. Kamahalan, inaral kong mabuti ang bagay na ito. At kung ito'y aayusin, maaaring masira ang kanyang tunog. Pasensya na po kayo, ngunit hindi na ito makakaawit. Dumaan ang ilang taon, nagkasakit ang hari at lalo pa itong lumala. Kamahalan, ano ang nais mong kainin? Ano ang gusto mong dalhin ko? Tahimik lang ang hari. Malala na ang lagay niya at mukhang hindi na rin ito magtatagal. Nahihirapan na rin itong huminga. Wala siyang maalala maliban sa isang bagay. Kanta! Kumanta ka, mahal na nightingale. Kanta! Ngunit, hindi gumalaw ang nightingale. Bahagyang nagising ang monarko sa isang tunog na umaawit sa labas ng bintana. Lumiwanag ang mukha ng hari at nagkaroon ng pag-asa. Pinilit niyang buksan ang kanyang mata at nasilayan niya ang tunay na nightingale. Umaawit ito. Bumalik ka! Kanta! Kantahan mo ako, aking nightingale. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, nightingale. Bakit mo ako iniwan? Pero ngayong nandito ka na, babalik na ako sa dati. Paano kita mapapasalamatan? Kamahalan, nabigay mo ng tunay na premyo. Nung una pa lamang na kinantahan kita, ay napaluha ka na. Wala na makakahigit pa sa premyong iyon bilang mang-aawit. Dito ka lang sa tabi ko, aking nightingale. Kumanta ka lang kung kailan mo nais. Hindi na kita pipilitin pa. Hindi po, kamahalan. Napakalaki ng palasyong ito para sa akin. Darating ako kung nais kitang makita. Magtatayo ako ng pugad malapit rito. Pupuntahan kita at aawitan. Sasabihin ko ang mga bagay tungkol sa kaharian gamit ang aking kanta. Sige, mabuti yan. At lumipad ng palayo ang nightingale at napagtanto ng monarko na hindi dapat ito ay kinukulong. Sila din ay may karapatan na mabuhay ayon sa kanilang gusto. Walang sino man ang may karapatan na mang-alila. Magandang tingnan ng mga ibon kung sila'y malayang nakakalipad sa kagubatan. Ang tunay na tahanan nila ay hindi sa palasyo o kahit sa tirahan ng mga tao.